Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang Balitang Business. Binalaan ng Securities and Exchange Commission o SEC ang publiko laban sa pag-invest sa karagdagang 3 negosyo na hindi nila otorisadong magsulisid ng investment. Sa 3 magkakahiwalay na abiso, binalaan ng SEC na walang kaukulang lisensya na magbenta o magsulisit ang Moo Farm, Ain E-Commerce at Centuros Finance Group 2. Ang Moo Farm ay di umano'y hinihikayat ang mga tao na mag-invest sa kanila na may 8 level, kung saan ang pinakamababang investment, ang Cow 1 Basic Plan, ay nagkakahalaga ng 300 piso hanggang Cow 8 Master Plan na nagkakahalaga ng 50,000 piso na nangangakong may kikitain silang 100 piso at 50,000 piso araw-araw ayon sa pagkakasunod. Sinabi na ang mga mag-i-invest sa Moo Farm ay makakatanggap kaagad ng 100 piso sa oras ng pagrehistro nila sa kumpanya. Ayon sa SEC, ang Moo Farm ay kahalintulad ng Ponzi scheme kung saan ang pera mula sa mga bagong investors ay binabayad sa mga peking kita ng mga naunang investors at nakadisenyo para pumabor sa mga taong maraming mahikayat na mag-invest at hindi pumapabor sa mga bagong miyembro dahil sa nauubusan ang mga taong pwede nilang i-recruit. Para naman sa Ain E-Commerce, ayon sa SEC, hinihikayat ang mga tao na mag-recruit ng ibang tao na naghahanap ng part-time na trabaho at kikita sila ng 1,000 hanggang 5,000 piso kada araw. Sinabi ng SEC na isang tasking at recharging scheme daw ito na kung saan ang scammers ay nangangako ng hindi matutupad, nagbibigay ng positibong reviews at peking testimonya mula sa hindi totoong personalidad para hikayating mag-invest sa kanila. Samantala, di umano'y hinihikayat ng Centuros ang publiko na mag-invest online sa kanilang programa na tinatawag na Alpha, Bravo at Charlie, kung saan nangangako sila ng garantisadong kita mula 80% hanggang 160%. Ayon sa SEC, ito raw ay nagva-violate sa Sections 8, 26 at 28 ng Securities Regulation Code. Ginagamit raw ng Centuros ang pera ng publiko para mag-invest sa cryptocurrency at sa gayon ay mabayaran ang kanilang kinikita sa investment. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Tumaas ang bilang ng mga umutang sa bangko pero ito ay naging mabagal. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, na noong Hulyo ay mayroon silang naitalang pagtaas ng mga umutang sa bangko, subalit ang dahilan ng pagbagal ay dahil sa mayroong mataas na interest rate. Sa kanilang pagtaya na ang mga outstanding loans ng universal at commercial banks ay umangat ng 7.7% sa Hulyo. Resultaan niya ito ng pagpapaluwag ng mga bangko ng kanilang loan policy para mas dumami pa ang bilang ng mga magkakaroon ng pagkautang sa bangko. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Matapos ang magkakasunod na pagtataas sa presyo ng mga produktong petrolyo, asahan naman sa Martes ang price rollback. Ayon sa oil industry source, aabutin ng 40 sentimo kada litro hanggang 60 sentimo kada litro ang ibababa sa presyo ng diesel. Nasa 10 hanggang 20 sentimos kada litro naman ang rollback sa presyo ng gasolina. Ang bawas presyo ay dulot umano ng 4-day petroleum trading mula nitong nakaraang linggo. Bumaba ang presyo ng langis pagkatapos maganap ang may 10 sunod na linggong taas presyo ng gasolina at 11 na sunod na linggo na taas sa presyo ng diesel at kerosene. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.